Alright mga kapatid, magandang araw ng linggo sa inyong lahat. So meron na naman tayong panonooring balita at bibigyan natin to ng reaction video. Kung nakaraan mga kapatid, pinag-uusapan natin yung pagpapakita ng China ng kanilang puwersa, pamamagitan ng pagpaparada nila mga tol. Ito naman si Trump ay naghahanda na ata sa panibagong gera. Dito mga tol, walang para-parada. Hindi kailangan ng US yun eh. Pinapakitaan nila ng aksyon. Tulad na lamang nitong ating panonoorin ngayon mga kapatid mula rito sa CBS News. Ang Amerika daw mga kapatid ay nagpadala ng F-35 fighter jets sa Puerto Rico. Sabi rito mga kapatid sa report, the White House said that the US is sending 10 F-35 fighter jets to Puerto Rico. It comes as the Defense Department confirmed that 2 armed Venezuelan F-16 fighter jets flew over a US Navy ship in the region on Thursday. CBS News Pentagon reporter Eleanor Watson has more. Panonoorin natin yung has more niya mga tol. So eto na nga meron daw silang nakita mga kapatid na Venezuelan fighter jet na lumipad sa ibabaw ng US Navy ship. At yan na ikinakabahala ng US kaya ang naging tugon nila, nagpadala sila ng 10 F-35 fighter jet. At sa ibang balita mga tol, ito kung babasahin natin to mula sa WION. Trump orders forces to shoot down Venezuela jet if they pose risk. Kung makita daw nila mga tol na may threat, itong mga Venezuelan jet na to pabagsakin. Ganyan ang utos mga tol ni Trump. Ibig sabihin hindi siya nagbibiro, hindi siya pwede yung mga yung mga pakita, mga show off lang. Etong Venezuela kasi tropa to ni Xi Jinping kaya yung style ni Xi Jinping ganun din. Pagpapakita ng puwersa Pero iba si Trump mga tol dahil ang ginagawa niya, hindi, pabagsakin nyo pag nakita nyong threat sa inyo yan. So eto, panoorin natin mula rito sa CBS News. Etong mga nagaganap ngayon, etong mga bagong nangyayari ngayon. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. The White House says the United States is sending 10 F-35 fighter jets to Puerto Rico. 10 mga tol, 10 10. And it comes as the Defense Department confirmed that 2 armed Venezuelan F-16 fighter jets flew over a U.S. Navy ship in the region on Thursday. So ang pinapangambahan nila mga tol, baka etong mga F-16 fighter jets na to ng Venezuela, kahit dalawa lang yan tirahin etong mga warship ng US. Kaya naging tugon agad ng Amerika rito. Itong dalawang fighter jet ng Venezuela, tapatan na agad natin ng 10. Diba? Magkalalaban sila sa dogfight. Pero bago pa man yun mga tol, iniutos na ni US President Trump na pabagsakin. Kung sakasakaling makita ulit nila itong mga Venezuelan fighter jets na to at nakikita nilang parang banta to sa ating seguridad, pabagsakin nyo na agad. CBS News senior White House and political correspondent Ed O'Keefe asked President Trump about this in the Oval Office earlier. It wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want. Okay? If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Napakalinaw mga tol. Wala nang show, wala nang pakitaan pa ng puwersa. Pag nakita nyong banta sa ating seguridad, pabagsakin nyo na. Ganon mga tol, direktang mag-utos itong Amerika. Kaya makikita mo pagkausapang gera, hindi nagbibiro tong bansang to Kaya mahirap din kalabanin to kasi pag sinabi nila gagawin nila Diba? Hindi sila yung puro banta-banta And for more on this, let's bring in CBS News Pentagon reporter Eleanor Watson. Eleanor, thanks for being with us. What more are you hearing about the Trump administration's plans here? Well, the Trump administration is now going to send 10 F-35s to Puerto Rico as part of its intensifying fight against drug cartels. Those F-35s are the most sophisticated aircraft the military has. Yung F-35, yung F-16 ng Venezuela sa military ng Venezuela yon. Pero ang target ng Amerika is yung mga drug cartel. Pero kung mangingialam ang military ninyo, ipababagsakin yan. Are capable of carrying weapons, but also can conduct tremendous surveillance. The military often complains about not having enough aircraft to conduct the missions it needs to conduct around the world, and now 10 of its best are being drawn into what is usually a law enforcement mission by the newly named Department of War. The F-35s add to what
is already an armada of warships down near and the waters of Venezuela. There are 8 warships down there on top of these now sophisticated jets down there. So it all kind of seems like overkill in this fight if the adversary is these go fast boats that were targeted on Tuesday of this week. Hindi ko alam kung anong meron sa panahon natin ngayon. O dahil siguro ngayon lang ako nanonood ng mga tungkol sa mga ganitong balita. Pero biruin mo no, sobrang tagal na nating payapa. Pero ngayon nagsisimula na ulit etong mga bagay na to. Sunod-sunod di ba? Nagiging involved ang US sa maraming gera lately, di ba? Sa Ukraine, Russia, sa Iran, Israel, at sa iba pa mga tol, no? Ngayon, eto, meron silang balak ata nilang simulan. Kasi nandirito na yung mga warship nila dito sa Caribbean Sea, no? Nakapalibot na rito sa Venezuela. Tapos, yung isang bangka na galing sa Venezuela din, mga tol, 11 no, 11 ang nasawi doon matapos tirahin ng Amerika 'yon dahil naniniwala sila na yung bangkang 'yon is may dala mga tol na mga illegal na gamot papunta sa Amerika kaya in-struck down na agad nila mga tol. Tapos eto naman ngayon nagpadala si US President Donald Trump ng 10 fighter jet o F-35 fighter jet dito sa Puerto Rico. Pero eto kasi si Maduro mga tol, nakadikit din to sa China kaya malakas din ang loob Pero ang sinasabi nga ni Maduro na baka magsimula ng continental war itong ginagawa ngayon ng US. You bring up if it's overkill or not. Are there concerns here about a wider conflict between the United States and Venezuela? In a word, yes, because what we saw yesterday, the news that 2 Venezuelan F-16s flew near one of those destroyers down there, the F-16s flyby was considered a highly provocative move by the Pentagon, and we're told by officials that's because Highly provocative move yung ginawang paglipad ng F-16 fighter jets na Venezuela malapit sa mga US Navy. the F-16s were armed and they were attempted to be communicated with by the destroyer, and the F-16s did not respond. So anytime there's some sort of action like that, there is the risk of a potential kinetic response. Now, Nicolas Maduro of Venezuela, the president, is increasingly becoming the symbol of the administration's war on drug cartels. And Nicolas Maduro has said that the amassing of forces off of Venezuela has prompted him to respond by sending 15,000 of his own troops to Venezuela's borders to respond to what he calls the greatest threat to the South American continent in about 100 years. So yung mga ganong action daw mga tol ng Venezuela is talagang mataas na tsansa o pwedeng maging mitya ng sagupaan na nga talaga, no? So eto rin binabantayan na rin to ngayon ng buong mundo itong mga kaganapan na to, North America versus South America mga tol. Diba? Etong Venezuela, iba presidente rito, doon naman sa North America, kontinente yun sa mismong United States of America, siyempre si Trump. Ang gusto niya is supilin daw yung mga drug cartel na nandirito nakabase sa Venezuela. Tinuturo nila si Maduro yung pinaka-head nun, mga tol. At ang sabi naman ni Maduro, ang gusto lang ni Trump palitan yung rehimen niya. No, pero hindi natin alam mga tol kung ano pa yung mga susunod na mangyari. Pero eto na nga once na may lumipad ulit na F-16 fighter jet malapit sa mga US destroyer o mga US Navy ship, ang utos dyan ni Trump is pasabugin, no, pabagsakin. At pag yun nga nangyari mga tol, syempre hindi na drug cartel yun, di ba? Military na yun mga tol, pwede na magsimula ng sagupaan yan. Ako po. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig mga tol, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.